Sabi nila, pag nag-selfie sa yung day-to-day story mo, no? Sabi doon, flex ko lang. Ako naman, okay. Try ko lang. So, matira ang matibay. Ako, panipasigahan para mas gwapa ako. Ng lipstick ko, after ko nag-lipstick na nut brush, di ba wow? Wala pa ko kailis, o kay manilhig pa ko karon ako mag-ilis o medyo sexy para gwapa ko for me. Okay. Mang lipstick ko liwat. Wala pa ko'y viewers. I am waiting my viewers. Na? Kasi, magbibigay tayo ng kasiyahan. No? Tingnan natin kung sino ang makakakita. Sa bulag na mata. Maria. Okay. Oh, meron akong viewers. I have my one viewer now. 2 viewers. Okay, share my live. Let's talk about love. Who is interested to talk about love? No? Istoryahan nato ning gugma, inahak, inatay. So, share my videos. Share my videos. Kay para, kung malipay ko karon mga tag naman ko karon sa MTCN, kung kinsay kung malipay lang ko, pero kung di ko malipay hindi ko natay. Kung malipay lang ko, sige lang ko chika, no? Anong oras na ba? Alas 8 na pasado, malamig. Hindi pa kasi umalis si tatay no, I am waiting for my tatay dear because I have my office work, no? Office work na naman si Marine. So anyway, halos buong araw na si Maria, no? Mag-live. O, diba? Bahala ko ilis kay basta gwapa ako. Perfumes ako, be. Rowan. Ano kaya ning amoy sini? Ako lang nakaubos ka sample ni madam. Do ka isog man. Isog baho, no? Isog baho ko, no? Wala pa ko kapang labalan. Dami kong labahin. Sige lang po chika, no? Sa Facebook. Anyway, we have to talk about dati, wala kasi ako masyadong ano ngayon wala akong matawag na title, no? Pamagat ng tula. Dear Iha. Gawa tayo ng storya, be. Ito. Dear Iha. Bago ang lahat, nais ko munang magsabi na kumusta kaya sila? Pasensya na. Wala akong magawa So, dati, yung pelikulang ina, kapatid, at anak, nakikita ko lang yun sa pelikula. Akala ko pelikula lang yun. Pero nangyayari pala sa totoong buhay. Dami pang sulat. Resibo di ay. Resibo di ay is laundry sa tatay ko. Ay, Diyos ko. So, idadaan ko na lang kayo sa drama. Padrama-dramang buhay lang ito. Ina, kapatid, anak. Good morning, tatay. Batian tatay na akong kuan. Ina, kapatid, anak. Bilang isang ina, tunghayan natin ang istorya ng buhay ni Santa Maria de Aguanta de Camarines Sur
Laking probinsya, ipinanganak na puno ng pagmamahal at pag-asa. At nas tatay, pwede na ko mag loud sa akong boses, no, kasi paalis na si Itay. Ito ang totoong buhay ni Maria Iha de Aguanta de Camarines Sur. Ang sabi niya, noon, muntik na akong mamatay. Yun ang kwento ng aking nanay. Kasi, makailang beses akong nahulog sa sanga ng punong kahoy. Ibig sabihin, para pala akong pusa, may siyam na buhay, no? Kung sa Ilonggo pa, kuring nga bitikon. Ay ban, kumusta ang balot natin dyan? Iring na bitikon, no? May siyam na kinabuhi. No? Yung pusang may siyam na buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi, nahulog sa sanga. Sanga ng santol, sa puno ng papaya, sa puno ng bayabas, pero buhay pa rin si Maria Santa de Aguanta del Pabor. Nang dahil sa lahat ng pabor ay ibinibigay sa kanya para siya'y buhayin at magkaroon ng misyon. Ang misyon ng pagtuturo, kahit hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang misyon na tumulong kahit wala mang laman ang kanyang bulsa. Ang misyon ng pagsisilbi kahit ang daming pumupukol sa kanya. 'Di ba? Kung tingnan mo ang buhay ni Maria Santa Aguanta, talagang tinitiis niya ang lahat ng pasakit sa mundong ibabaw. Bilang isang anak, kapatid, asawa, at ina. Diba? Kawawa naman si Maria Aguanta. Nawili ka ba? Kung paki-share naman ng live. So, dito natin titingnan muna sa isang ina. Ang inang nagluwal kay Maria. Ang pangalan ng inang nagluwal kay Maria, siya ay si Maria Pipingka de Aguanta. Okay? Aguanta, inahan. Bisag 80 na ka. Nana ko share. Thanks for sharing, ban. Aguanta, tiis, ina, dahil nasa 80 ka na. Huwag mo nang pangarapin ang buhay na iyong ginawa noong ikaw ay bata pa. Noong ikaw ay maliksi pa. 10 mga daliri, kamay at paa, kutkut lobes ang saka mangga para iyong ibinta. Di ba? Yun ang buhay ni Maria Pipingka, na nanay ni Maria Santa de Aguanta. Diba? Nagkaroon siya ng 10 anak. 10 daliri niya kinalkal sa lupa, kinuskos sa bubong,
at ginamit sa kung saang pwede, no? Pwedeng gamitan ng 10 daliri. Walang labis, walang kulang. Ito yung 10 niyang iniluwal sa mundong ibabaw at pagsilbihan na sa pagdating ng araw, akala ni Maria Pipingka magiging mas marami ang bungang aanihin niya. Yun pala, ang buhay niya ay nag-iisa kasama ng kapitbahay niya. Di ba? Wow! Wow! Di ba? Napakagandang istoryang dapat nating tunghayan ngayong araw, ang buhay ni Maria Pipingka na nangarap. Gumising ng madaling araw, uuwi ng hating gabi. Nasaan siya? Magmasa ng arena, magdukdok og kamote, pupunta ng palengke, magtitinda. Ukay madjungan. Pero ni minsan, hindi niya pinabayaan ang 10 niyang daliri. Kasi, dito siya mabubuhay pagdating ng araw. Yun ang akala ni Maria Pipingka. Naisip ba ng isa sa mga daliri niya kung paano lumaki ng kumpleto, no? Hindi pungkol ito, bawat isang daliri, no? Kung si daliring una ay pasaway, hindi niya pinutol. Kung ang daliring pangalawa ay pasaway, iningatan niya pa rin yun. Kung ang daliring pangatlo ay barumbado, ang sabi ni Maria Pipingka, mahalin ko pa rin ito. Kung ang daliring pang-apat ay tanga, inangat niya para makita at masilayan ang mundo. Kung ang daliring pang-5 ay tarantada, binuhay niya para maging maganda. Kung ang daliring pang-6, hindi ko na masabi kung anong uri, no? Ang bawat daliri hanggang inabot ang huling 10 daliri para maging kumpleto. Salamat guys. Salamat sa gugma. Diba? Masarap pala pag may nagmamahal, no? Nakaupo lang ako, nagchichika lang ako dito, naka-live. Ito yung 10 daliri ni Maria Pipingka na lahat halos pawis at dugo ang pinuhunan niya dahil siya'y nangarap. Nagpunyagi, nagsikap, tiniis ang lahat dahil sa pag-aakalang at the age of being a senior citizen, I will be. Nasaan? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay matatamo. Tama ba yun? Huwag kang mangarap para sa kapakanan ng lahat. Kasi, pangarapin mo man, ibuhos mo man, ang lahat na halos dugo ang hindi lalabas sa bawat butas ng iyong katawan. Walang kwenta pagdating ng araw. I love you, Nay. I miss you so much. Mahal na mahal kita. Ibunggo ko ng ulo mo da. Is it right?
nagsuot ka ng magandang damit, nakabistida, sexy, maganda, pupunta ako't magsisimba. Bit-bit ko ang Biblia. Okay? Magdadasal ako kay Ama. Sana alagaan niya ang aking buong pamilya. Sana magiging mabuti si Ina para may mautangan ako sa kanya. Binunggo ko ng ulo mong yudikuta ka. Santa ka kung tanawon. How can you dare to leave your mother at age of 80? How can you look upon your siblings' sacrifices for the whole family? Pulo kamag-utod ang gibuhi sang isa ka iloy, kinaya niya. Nag-iisa mong anak, hindi mo kayang buhayin, pero kaya mong talikuran ang iyong inang nagluwal sa iyo nang dahil sa isang walang kwentang bagay. Kasama mo ang asawa mo, pero hindi mo kayang magbili ng 1 kilong bigas dahil gusto mong hingian ang nanay mo. Samantala, 1 sakong bigas pinapakain ko sa inyo. Mali sa mata ng tao. Nano ka, Maria? Namoy-boy ka? I am not. Hindi lang magwanta sa akong konsensya. Nga maski ako, di na ko kaya talikdan ang naasa kong atubangan nga dili na ko kapamilya. Samtang ikaw nga giluwal sa imong inahan, kaya nimo talikdan. I don't have the right to get angry, to scold you, to beg from you. But I am telling the truth and praying that one day, hindi mangyayari sa'yo ang ginagawa mo sa nanay mo. When a mother called to her daughter, I don't have allowance, anak. Kailangan ko miles away from home. Don't worry, nanay. God will provide for you. Samtang ang mga kauturan ara sa palibot sang iloy, I will never blame anyone. Ano nga klase sang pamilya meron ako? Which is, I grow up. Nakita ng dalawang mata ko kung paano kami minahal ng nanay at tatay, kung paano sila tumayo. Never in my life na kumakain ang nanay ko at ako'y nagugutom. Laging tira ng mga anak ang kinakain ng nanay at tatay ko. Hindi ko ubos maisip lahat ng mga kapatid ko. Kaya ninyo. Kaya niyo talikdan ang iloy niyo. Gadukoy-dukoy. Never mind.
Maski naghilak ako. Hindi ko kaya abuton ang nanay ko. Pero okay lang yon. Hindi nyo lang maagyan ang isa ka adlaw nga maglupasay kamo sa lupa. Kag mangayo kamo sang bulig. Hindi sa utod nyo, kundi sa kung sino ang sa atubangan ninyo. Kag magpakiluoy kamo. That you did the most painful thing. Dapat ka bang makipag-away sa nanay mo nang dahil sa 1 kilong bigas? Dapat ka ba magsabi sa nanay mo, bili tayo ng bigas at hihiramin ko? Gaga ka nga pagbata, animal ka. Doon nami kay, kung dari ka lang guro sa akon nga. This is how a mother loves a child. Not 1 time, not 2 times, not 3 times, but many times. She did it. I remember one time that my father sitting on the bed. Hindi na makakita si tatay ko. Umuupo. Nakaganon lang yun. Dumaan ako ng kusina, lumalamlam ng masarap na pagkain. Hindi ko alam kung may kwenta o walang kwentang anak. With soft drinks pa. Pinasok ko ang tatay, nakakaon ka na tay. Wala paga. Kung nadumduman mo lang, nabungi ka na sakon. But that is not right, that I have to use my hand to slap you again. Sometimes, people can tell, Cecilia, nag-relax, naka-coffee shop, naka-high heel, naka-makeup. Yes, I did it. Pero ang utod niya to, nagapangayo-ngayo lang. Tungod sa kalisod. It is not my business anymore. Ang gusto, maglamlam lang. Ang gusto, mukabig lang. Ang gusto, magpatawhay lang. That is your choice. Na sana, hindi mangyari isang araw, yung sobrang pait ng buhay na pinagdadaanan ko at ng nanay. At ng mga anak ko. Buslot na ang bag ko, mang. Sira na ang sapatos ko, mang. Mang, kunti na lang ang bigas namin, mang. Don't worry. God will provide. There's nothing to worry in this world. Opo, mang. Nasaan ang pera mo at ang perang pinaglalandian mo, Maria Santa de Aguanta? Kasi kawawa yung pamangkin ko. Kasi kawawa yung kapatid ko. Kasi kaya kung itayo ang sarili ko at kaya ng mga anak kong itayo ang sarili nila
kahit sa hirap ng buhay. Mas uunahin ko kayo. Namoy boy ka, Sel? Wala man ko namoy boy. This is the real story of life. Ito ang katotohanan, ang buong katotohanan na kung umasta, akala mo Santa Clara, pero ang batasan di maagwanta. Bago ka lang ginbunyagan sa simbahan, kinabukasan, iwanan mo ang iyong magulang. Kung wala ka pa sang sungay nga magbalik-balik sa simbahan, ako na lang mabutang kasungay, simo. And then, ang akon nga mga utod, nga iban, sobra lang kabuutan. Sige lang. At this point of time, ako naman magsiling sa inyo, sige lang. Mahuya ka mo, magtapak sa puder ko. Publicly. From this day, never stepped. Wala ko'y gitanaw kung sino sa inyo. Mas maayo pa ng tupad balay ko. Ngaway, mismo, bisan isa ka litik sang dugo, halin sa iloy ko. Kaysa kamo nga gisakripisyuhan kita, sang ginikanan ta, kagkaron, kaya nyo lang talikdan. Masimuhot lang kamo. Pagkatapos nyo simuhot, lakat. Daw dikol ba? Alam nyo ba yung dikol? A flying bird who can take food and go run away. Cannot stay. Hindi ko balaan kung hindi ko lubos maisip kung merong anong pamilya meron ako. Hindi nang dahil sa nanay at tatay ko. I am proud, bearing the name of my father. But I don't know the branches. Hindi ko alam kung anong branch meron. Branches ng mga punong yon. Siling-siling ka nga. Mahal kita, inay. Pag bugtuan ka na ginhawa ang iloy ninyo, dra. Di na lang kamo magpatuga-tuga, magpakita sa isa ka adlaw. Pagkasunod adlaw, wala na pud mo. No? I never asked go there and serve nanay without paying you. Kinabayaran ta kamo. Which is hindi yun dapat. Dapat ko ba kayong bayaran sa bawat kilos na kinasugo ta kamo? Sa bawat step ninyo, dahil inutusan ko kayo, dapat ko ba kayong bayaran? Hindi dapat. Kasi, magkapatid tayo. But, di ko ginagawa yun. Walang utos na hindi kapalit ang pera. Because I myself, paano ako makapunta sa isang lugar na inutos mo sa akin kung wala akong pamasahe? Kung magugutom ako? Because I am a worker. Prangka-prangka na ni karon.
Pupunta ka lang, pipick upin mo yung pera sa Western Union para ibili mo ng gatas ng ina. Magkano ang para sa'yo? 500, 1,000, 2,000. Just to pick up the money and give to your mother. Hindi nang galing sa bulsa mo. Pero nanay mo ang pinagsisilbihan mo. Which is, a construction workers work 8 to 10 hours to earn 500 pesos a day. Pero okay lang yun. Naunsa man ka, Maria Santa de Aguanta, you almost finish your contract. You have your salary. You have your allowances. Why you cannot survive? Damo gyapon ka utang. Those people who trusted you, nawala na ang ilang agugma kag pagsalig sa imo. Okay lang yun. Isang araw maiintindihan nila yun kung bakit tinitiis ko lahat ng pasakit. They will understand. I am sure. Mauunawaan nila yun balang araw. It's because I am forming the best one. But no one can understand those pains that I have. No one can tell me I am here for you. Okay lang yun. At sana wag nyo nang baguhin yung desisyon ninyo. Maging mabuti kayo ngayon, bukas hindi na. Magiging mabuti kayong sa sunod na araw. Kinabukasan, hindi na. Sinisira ninyo yung kung ano yung plans ko. Hindi yun para sa akin. Para yun sa inyo. So, yun ang istorya ng ina, kapatid, anak. Hindi mo pwedeng i-connect bilang isang ina sa anak mo ang buhay meron ka ngayon. Bilang isang anak, hindi mo ma-connect ng panghabang buhay ang buhay mo sa iyong ina dahil meron kang bagong pamilya. Bilang isang anak, bilang isang kapatid, hindi mo magawa ang lahat na buuhin para magkaroon kayo ng masaganang pamilya. You cannot. Ang tanong ko, bakit hindi? Why? Kung gitagaan mo si Pulana, ay tungod nakita mo, pag binigyan mo yung isa mong kapatid, ang sabi niya, siya lang binibigyan mo, di siya magtrabaho doon. Jealousy. Inggit. At saka yung ugaling iya-iyahon. That is one of the things that distracts the beautiful heart of a parent.
Okay lang na. Sunod adlaw mo silingan man ni. Ako lang tong baboy mo ni. Kay birthday sang anak ko ni. Ni. May braydan ako ni ba? Ni. Nini, unta kang di puta ka karon linti ka. Tandaan mo. Di lang maabot sa imo ang isa ka adlaw nga maguriod ikaw sa kasakit. Sa pag-agwanta. 1 ka kilo nga bugas, 2 ka kilo nga bugas, utangon mo sa nanay mo nga 80 ng edad. Kakaroon kung hindi ka pagtatagaan ni mo nga pasakripisyoho ng iloy mo. This is the real life. Sorry. This is not just a joke. This is not just like doing a sympathy. But I am sharing to those who were there. Hindi madali ang buhay. Kahit may pamilya ka, kahit may anak ka, kahit may kapatid ka. It is not easy. Kaon nanay ko noodles bla. Salamat sa donors. Ayan. Nagdala ako sa social media. Pero may gumawa ng pagkain ni Mariano. Ang lahat ng ito ay nangyayari especially sa mga OFWs na katulad ko. Kasi nakatuon lagi, no? Wala nagaisip kung ano ang mabulig sa ginikanan. Wala nagaisip. Hindi naisip kung paano makatulong sa nanay, sa kapatid, sa kamag-anak. Ang iniisip lagi, bigyan mo ako. Pautangin mo ako. Pero hindi magtrabaho. Pungko lang. Tanan pangayoon. Lahat hingiin. Pwede lang siguro pati katawan ko hingiin na. Duwa yuya ba? Di ba naisip? Nakipag-away ka sa nanay mo? 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, kahit 5 kilong bigas. Samantala, nandito ako. Nagsasabi ako, gumawa ka lang. Hindi kasi ayaw kasing gumawa eh. No? Kasi baka, nandoon yung isip na baka hindi ako makaprovide. Makabigay nga ako ng 1 sakong bigas sa iba, sa inyo pa. Ng mga kapatid ko. Kasi, ang iniisip nyo lagi, nakatuon sa pera. Huh? Bisan may sulod ng bulsa mo, mangayo, gyapon ka. E gusto mo kutkuton, ya kutkuton, daw ulod, bla? Hindi lang man makapunta sa bahay ng nanay at magsionay ito para pagkain para sa iyo ito. Kita ko pa ninong katu-katu na sa White House. Way kauya na gid. Alam ba ninyo, hindi ito pagmamayabang, hindi ito pagsasabi ng kung ano, kundi sinasabi ko yung buong katotohanan. Alam niyo, hindi man ako ito. Hindi man ako nakapagtapos. Wala man akong pruweba na kung ano. But, hindi ko man hiningi kung anong meron ngayon. But still, it was provided.
Why? Malipay lang kung magkaon ko sa isa, 3 ka bisis sa isa kadlaw, makasasaot mang kanta-kanta. It's all enough for me. Malipayon lang ang kinabuhi. It is not because I will come to you and I will give problem to you. I always come to you to give happiness. Maski naglisod ko o hindi ko pinapakita na nahihirapan ako. I always want your happiness. But why you are doing these things to your mother? O cinta na mo anang inahan. Kaya ni mo talikdan. Gidisturbo pa na ako itong pastura. Bukid, gaulan pa. Dulhog. Para may upod lang si nanay. And then again and again, ginahimo ninyo na. Kung ayaw nyo, huwag na kayo magpakita. Huwag kayo mabuti ngayon. Bukas wala na naman. Stand yourself. Maski hindi kita magkirit, anay. Maski hindi kita magkirit, anay. I will never miss a sibling like that. Huh? Mas mamiss ko pa ng mga basurero. Mga karsada, bitaw nga pamulot, dira, ay para makabakal sa pagkaon para sa pamilya niya, para sa ginikanan, para sa mga utod. Mas mamiss ko pa na klase sang tao. Kaysa kadugo ko nga waay sang konsensya. Huh? Ano nga klase ina? That's why I never. Ang lagi kong sinasabi, wala akong kadugo. We are all the same in the eyes of God. Kung sino yung lalapit at maging matino at mabuti sa hirap at ginhawa, tayo ang magkapamilya. Hindi nang dahil kapatid ko siya. Hindi nang dahil ate or ano pa dyan. No. Iisa lang ang pinagmulan, pero iba-iba naman ang direksyon. Tapos sasabihin mo na, I love you, Nay. Gaga, isampal mo yung pagiging mahiya ka sa sarili mo, magsabi na I love you, Nay, which is mag-iyak-iyak ka pa dyan sa harap ng nanay mo. Tapos, isang araw lang, kinabukasan, sabihin mo wala kay sugod karon. I will not mention your name. But tandaan mo, sugod karon di ka na sige ka puro palapit kaga magkuan-kuan na. Pwede lang kung diktahan ko mga silingan, hindi naman bala pagpatigaay ka atensyon na. Balaan niya kung anong kagutom, bas kilid sang balay niya nga siya lang, wag gibla masampit. Ito gaga ni animal ni. So, sorry for my words. Ay, hindi ko lang hindi ko lang magwanta rin kasakit sang dughan ko, no, nga ang iloy mo, yung nanay mo, hindi natutulog. Nandito ka sa lap ng nanay mo, nandito ka sa sabakan sang nanay mo. No, dahil may sakit ka, yung buhay mo naghihingalo. Pero nagawa mo pa ring talikuran ang nanay mo at age of 80. Walang problema yon. Dukoy-dukoy na iwanan mo yung nanay mo, pero never mo siyang balikan. Yun lang ang advice ko. Tumalikod ka at dalhin mo sa kamatayan mo na nag-iisa ka. Huwag mong tingnan yung nanay mo. Dahil, kumbaga, hindi man, bawat isa sa atin, hindi man nakatuon, no?
buhay natin di man nakadugtong sa buhay ng bawat isa. Pero wag yung lulubog lilitaw ka, kay makairita na siya og tao. Ha? Kairita na siya og tao. Tandaan mo yan. Mula sa nanay mo, hanggang sa anak mo na ipinagkait mo yung ama ng anak mo. Tandaan mo yan. Balang araw. Lahat ng yan. On how a child keep the pain na hindi niya makikita yung tatay niya. Kung ibang tao may awa sa akin, wala na. Ayaw pagkita ng squawit, tinukapanta pa ka. So, kaway-kaway, ito yung first episode. Subaybayan natin ang buhay ni Maria Santa de Aguanta, Bitbit Rapo. Sa'yo pa. So, thank you so much, Bel. Hello sa mga taga Singapore, sa mga taga Cebu. Sino pa itong mga viewers ko, no? Sa taga Manila, Sel, kumusta kayo dyan sa Qatar? Maraming salamat at pasensya na po kayo, no? Maagang-maaga pa, tumulo na naman ang luha ko. I want to be happy, but I cannot hold my emotion. No? How can you dare to leave your mother alone in the house at age of 80 years old? How could you dare that one? I don't know what kind of heart that you have. Hindi ko alam kung anong puso meron ka bilang isang anak na kaya mo lang talikuran yung nanay mo. No? When I talked my mother, she said, Night, tingnan ko muna yung isang bagay. She said, mamaya na anak, saglit lang. Kasi nahihilo ako eh. Nasungkod lang ko eh. Huh? Kung ikaw ang anak, mabatian mo na. Paano ni mo kaya sa imong konsensya? No, but I don't know. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit. O dapat ko ba silang patulan? O dapat ano ba? Palayo ka mo sa Eloita. Kag hindi na magpakita. Mas maayo pa. Kaysa simbahon nyo ang nanay nyo. Puntahan mo ang nanay mo para maghingi ka ng pera. Wala kang hiya. Kapal ng mukha mo bilang isang anak. 80 years old yung nanay mo. Hingian mo ng pera. Utangan mo ng pera. Utangan mo ng bigas. Wala kang kapal ng mukha mo. Samantala ikaw, malakas yung katawan mo. Kung hindi ka pa utangin, magagalit ka sa nanay mo. How dare you? Mayo pa nag-message ka sa ako. Ano, wala ko bugas? Kaya ako pa magpakapal mukha ako sa akong mga kilala. Utang dito isaksa ko. Rather than to fight with your nanay.